Ano po ba ang latest sa Mindanao and ano pong mga lugar ang nakaramdam po ng lindol? Yes. Kanina pong umaga, around 7:37 AM, nagkaroon po ng isang malakas na pagyanig offshore po ng Sarangani. Ito po ay nakapagdulot ng intensity 7 na pagyanig po na na-record po sa City of General Santos. Intensity 6 naman po sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. So, yan po yung mga initial ground shaking intensity information na nakarating po sa atin, and patuloy pa rin po ang pagkalap natin ng mga information. Ang isa po ditong nangyari din, ang earthquake po ito ay nagdulot po ng tsunami. Base po sa ating mga sea level monitoring stations po na nakalagay po malapit po sa epicentro ng lindol, nasa around 1.4 meters po yung mga intaas po ng alon o yung tsunami na na-generate ng lindol nito. Around 7:42 po ito ay unang na-record po ng ating station na nakalagay po sa Maasin, Sarangani. And then around 7:44 po sa Kiamba, Sarangani. And then sa ngayon po, up to this moment, around 11 AM po, patuloy pa rin po inare-record nating nare-record ng ating mga instruments na tsunami wave. So hindi pa po natin ibababa yung ating tsunami warning na inisyo po kanina. In fact, meron naman pong mga sea level disturbance po na na-record na rin po. Ito po ay epekto na rin po ng tsunami, or basically tsunami na rin po, pero mga sentimetro lamang ang taas na na-detect po ng ating monitoring station sa may Tandag at Samar po. So umabot na po doon yung tsunami waves. Pero maganda po rito, maliliit na lamang po yung tsunami wave heights na record natin, around centimeters. Pero po kanina, umabot po ng around 1.4 yung taas po ng alon na detect ng ating pong mga monitoring stations na malapit po sa epicentro ng lindol. Sir, ano po bang mga lugar ang kasama dito sa may nakataas na tsunami warning? Ang mga probinsya po na kung saan po tayo nag-issue ng tsunami warning ay yung pong probinsya po ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Siya po yung initial na mga listahan po ng mga probinsya na kung saan po tayo nag-raise ng tsunami warning the moment na ma-detect po namin na malakas po yung earthquake na nangyari at yung location nga po ay nasa ilalim ng dagat. And now for context, sir, gaano po ba kalakas ang isang 7.8 magnitude na earthquake at expected pa rin po ba ang malalakas na aftershocks? Sa intensity 7 po na pagyanig, inaasahan po natin na yung mga kababayan po nating nakaranas nito ay isang napakalakas na paggalaw ng lupa. Posible hindi po tayo makatayo. Yung pong may hinang mga struktura, posible itong magkaroon ng malawakang damage or pag-collapse. Kaya nga po magpapadala po tayo ng quick response teams para po document po yung lawak po ng damage na idulot ng lindol na ito. Kasi may nakita na po tayong mga video, sir, kung saan gumuho na yung ilang mga gusali. Normal lang po ba yon sa ganitong kalakas na intensity 7? Opo, sa ganito pong kalakas, makaka-expect po tayo ng mga ganyang damage, lalong-lalo na nga po yung mga sabihin natin yung structural integrity hindi niya kayang i-sustain yung ganitong kalakas na pagyanig. At sa mga darating pong araw, pwede pong linggo or buwan, makaka-expect po tayo ng mga aftershocks. Karamihan po dito malilit lamang, pero meron pa rin mga aftershocks na posibleng may kalakasan na maaaring maramdaman ng ating mga kababayan or makapagdulot pa ng additional damage bukod pa dun sa na damage ng main shock. So as of 9:30 po kaninang umaga, 70 na po inare-record po nating earthquakes, aftershocks. Ongoing po yung ating pag-monitor dito at hanggang po na patuloy pa rin po tayo nakaka-record ng mga aftershocks. Ang pinakamalakas so far po na aftershocks na nating na-record ay 6.7. Base po sa ating pong investigasyon, ito po ay naramdaman sa intensity 3 po sa General Santos City. And pahuli na lamang po, sir, ano po ba ang payo nyo sa mga residente na apektado po dito nitong lindol na ito?
Una po, nabanggit ko po kanina, sa kasalukuyan po, may mga tsunami waves pa rin po tayong naire-record ng ating mga sea level monitoring station. So, para po sa ating pong safety na rin, precautions, kung doon pa rin po muna tayo sa isang kung mataas na lugar. Bago po sana tayo pumasok sa mga struktura, kumahal po sana masuri po muna natin kung yung integridad ng mga bahay natin, halimbawa, para ma-check natin kung ito ba ay safe pang pumasok or may mga bagay na dapat ng bigyang pansin dahil sa damage na nag-generate po ng main shock. Kasi nga po, in-expect po natin magkakaroon pa rin ng mga aftershocks. All right, thank you very much for those updates. That was FIVOL Science Research Specialist Chief Dr. Winchell Ian Sevilla. Thank you, sir.